Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang Bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, huwag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po, talkback. Talkback na daw sabi ng Gen Alpha. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.3 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkat ng mga issue laban sa iyo? Sa palagi mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hinggil doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na iyong isiniwalat sa publiko? At saan patungo ito mga nangyayari ito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Nag-release na po ng UCCC Yusek Claire Castro, and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he's already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang una kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko
ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco, kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise nakalagay naman na kung hindi mag-operate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko rin po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and a mandatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yun ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yun ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yun ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman. We have another question. Pero kung maaari ko lang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Kong Ellen Santos po from Net25 here. Kung linawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo doon nag-aaroon ng Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko
At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng USEC? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno. At ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magpusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, binughost din daw sila doon sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit niyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun pong ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya humihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Yan. Meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero lililangin ko lang po, si Secretary Sharon Gurindin ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno.